May mga alaala na hindi kumukupas kahit ilang dekada na ang lumipas. Mga alaala ng hapon na puno ng sigawan sa kalsada, ng telebisyong may antenang kailangan galawin para luminaw, ng mga larong hindi kailanman na-download dahil nilalaro sa toong buhay. Ngayong gabi, samahan mo ako. Iwan muna natin ang ingay ng kasalukuyan. Ipatong muna natin sa gilid ang mga responsibilidad ng pagtanda at sabay tayong bumalik sa panahong ang pinakamabigat lang nating iniisip ay kung sino ang taya sa tumbang preso. Kung ikaw ay batang 80s o 90s, ang kwentong ito ay hindi lang kwento. Ito ay paalala na minsan naging simple ang mundo at naging sapat ang lahat. Huminga ng malalim at hayaan mong dalhin ka ng alaala dahil ngayong gabi magbabalik tanaw tayo. At ito ang ating kwento. Noong bata pa ako, hindi ko alam na maswerte pala kami. Akala ko noon, normal lang ang maglaro sa kalsada hanggang magkulay kahil ang langit. Normal lang ang umuwi ng pawisan, marumi ang paa at may bagong galo sa tuhod. Pagkatapos ng klase, hindi uso ang online, uso ang takbuhan. Iiwan ang bag sa sahig, iinom ng tubig diretso sa pitsil. At bago patawagin ng nanay, sa labas ka na. Sa kanto, nandoon na ang barkada. May dalang holen, text, mga tansan na pinipi gamit ang bato, at mga goma para sa luksong tinik. Ang kalye ang naging playground namin. Ang poste ng ilaw ang naging base. At bangketa ang naging upuan kapag pagod ka na. Kapag Sabado ng umaga, maaga kaming nagigising para manood ng cartoons. Nakatutok sa telebisyon habang may sumisigaw sa bubong. Malinaw na ba? Doon namin nakilala ang tapang ng Voltes 5. Doon kami namangha sa lakas ni San Goku mula sa Dragon Ball Z. At doon din kami natutong maniwala sa pagkakaibigan sa Sailor Moon. Kapag brownout o laring reklamo, maglalabas ng banik sa labas ng bahay, magkukwentuhan sa ilalim ng buwan. May huni ng kuliglig, may tahol ng aso sa malayo. Sa madilim, mas maliwanag ang imahinasyon. Noong bata pa ako, ang pinakamalaking problema ko ay kung sino ang taya, kung sino ang unang matatamaan sa tumbang preso, kung sino ang magbabantay sa base. Hindi ko alam na darating ang panahong mas mabigat na ang iniisip kaysa sa lata sa gitna ng kalsada. Tuwing gabi, sabay-sabay kaming kumakain. Iisang ulam, pero sapat para sa lahat. Habang nanonood ng balita sa ABS-CBN o palabas sa GMA Network. Walang cellphone sa misa. Walang nagmamadaling umalis. May kwentuhan, may tawanan, may tahimik na pagkakasama. Hindi ko napansin kung kailan nagbago ang lahat. Kung kailan naging tahimik ang kalsada tuwing hapon. Kung kailan napalitan ng notification ang sigawan ng mga bata. Kung kailan ang tambayan ay naging group chat na lang. Ngayon, kapag may naririnig akong batang tumatawa sa labas, napapangiti ako. Dahil alam ko, minsan naging ganon din ako.
Isang batang walang iniintinding deadline, walang iniisip na bukas, kundi ang susunod na laro. At sa bawat tahimik na gabi, kapag umiikot ang electric fan at mahina ang ilaw ng kwarto, bumabalik ang alaala. Nakikita ko ang batang ako, nakatsinelas, may galos sa tuhod, may hawak na holen, at tumatawa ng buong buo. Noong bata pa ako, hindi perpekto ang mundo, pero sapat na para maging masaya. Alam mo, kung nakaramdam ka ng kaunting ngiti habang nakikinig, kung may alaala kang biglang pumasok sa isip mo, ibig sabihin, nandun pa rin ang batang iyon sa loob mo. At sana, kahit saglit lang ngayong gabi, napahinga mo siya. Salamat sa pagsama sa akin sa pagbabalik tanaw. Salamat sa pagbibigay buhay muli sa mga alaala ng dekada 80 at 90. Kung ikaw man ay pagod na sa mundo ng pagtanda, tandaan mo, minsan, naging sapat ang simpleng laro sa kalsada para maging masaya tayo. At pwede na rin dalhin ang simpleng saya na iyon hanggang ngayon. Magpahinga ka na, ipikit mo ang iyong mga mata, at naway dalhin ka ng iyong mga alaala sa isang payapang pagtulog. At hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo sa bagong kwento. Magandang gabi sa inyong lahat.